Ang Magnolia Chicken Templados daw ngayon ay kinokonsidera na isama itong si Tab Baldwin dito sa kanilang coaching staff. Alam natin na ito si Tab Baldwin, hindi siya pwedeng mag-coach dito sa PBA dahil siya ay foreigner. Pero pwede itong gawing acting consultant nitong Magnolia Chicken Templados. Katulad ng ginagawa dati nitong TNT, kung matatandaan ninyo, si Mark Dickel, ginawang active consultant, at ang head coach ito si Bong Ravena. Sa Meralco, ganyan din ang setup ngayon. Ang coach si Luigi Trillo, ang sabihin natin tinatawag na consultant ay ito si Nenad Vucinic. So, pwedeng ganyan ang maging setup sa Magnolia. Ang maliwanag dito, kaya kinukonsidera ng Magnolia na idagdag ito si Tab Baldwin. Dahil alam na nakita na siguro o nagising na itong management ng Magnolia na meron talaga silang problema dito sa coaching nila. Dahil idinagdag na dito sa lineup nila ito si William Navarro tsaka si Xavier Lucero. Pero nakita natin na nag-i-struggle pa rin sila. Hirap sila dito sa TNT na naglalaro nang wala ito si Jason Castro at si Rain ng Batak. So kinakailangan, una-una sa Magnolia, kung talunin nila itong TNT Tropang Giga doon sa kanilang serye, good news yan. Pero kinakailangan malampasan nila itong NLEX o kaya Rain or Shine. Depende kung sino mananalo dyan sa serye na yan. Pero kung matalo ang Magnolia dito sa TNT, parang yan na siguro yung tinatawag na final straw. At itong sabihin natin Coach Chito Victorero, mapapalitan na yan talaga sa ayaw at sa gusto ng management. Dahil hindi pwede naman yung ganitong sitwasyon na nagbibigay sila ng mahuhusay na player pero yung resulta ay katulad pa rin nung dati. Kaya nga kinakailangan gawin ng Magnolia siguro ay consider nga na kunin na ito si Tab Baldwin at isama dito sa kanilang coaching staff. Bukod dito, ang Magnolia siguro dapat kunin na rin yung draft pick nitong Phoenix Fuel Masters o kaya nitong Terra Firma Jeep o maski na sa Northport para mag-prepare na rin sa future ng hotshots. Samantala naman, napag-uusapan yung future, itong Converge Fiber Access, maraming pag-uusapan yan. Dahil kinakailangan maayos talaga nila yung sitwasyon dito sa kanilang roster. Dahil alam natin na itong si Mikey Williams hindi pa pumipirma ng kontrata. At meron ding bulong-bulungan na baka yung ibang mga players katulad ni Shawnee Winston at Alex Stockton ay magpa-trade na rin daw dahil hindi maganda ang nagiging, sabihin nating, ugnayan sa management. Hindi pa natin makumpirma kung yan ay totoo o hindi. Pero maliwanag dito, itong sabihin natin na itong Converge Fiber Access, marami kinakailangang ayusin dito sa kanilang roster. At ngayon, ang gusto raw gawin ditong Converge Fiber Access ay palakasin yung kanilang lineup at gagawa sila ng mga trades. Ang problema lang, kung ang gagawin nilang trade asset ito si Mikey, diyan sila magkakaproblema dahil ang daming mga teams ngayon ay ayaw nang kunin to si Mikey Williams dahil obvious naman ang dahilan, ang hirap kausap. Kaya nga, bukod dito kay Mikey, meron naman silang ibang mga players na pwedeng i-trade yan. Sa totoo lang, ang masasabi natin na hindi lang yung hindi po pwedeng i-trade o malamang hindi i-trade nitong Converge ay itong si Justin Arana at si Justin Baltasar. Pero yung ibang mga players malamang ay sabihin na natin pwedeng i-trade basta maganda at mahusay yung mga kapalit. Kaya kailangan pag-isipang mabuti yan ng Converge kung for example iti-trade nila si Shawnee Winston o kaya si Alex Stockton. Marami magsasabi na hindi yan iti-trade ng Converge pero kung nagawa nga nila yan kay Jordan Heading, ito yung pa kayang dalawang ito. Kaya malamang itong Converge kung magre-revamp, mapapalitan na yan. Plus yung coaching staff nila baka magkaroon din ng pagbabago. Kaya nga ngayon yan ang pinag-iisipan nilang mabuti at huwag na tayong magulat kung merong mga iba pang mga pagbabago na mangyayari dito sa kanilang roster. Dahil sa ngayon, ang importante para sa management ay magkaroon ng improvement yung kanilang performance. Dahil syempre, championship ang habot talaga nila ngayon.